begin verse number 31. Atin pong basahin verse 31 until verse number 32. Only 2 verses. Sabay-sabay nating basahin. Begin. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Pagpalain po ng Diyos ang atin pong binasang mga talata. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa kalayaan po namin na tinatamasa na magtipon at ikay aming sambahin. Salamat po dahil sa Panginoong Kristo ay mayroong bukas na daan upang ikay aming kausapin. Hindi kagaya sa lumang tipan na kailangan pa naming dumaan o kailangan pang dumaan ng mga Israelita sa isang grupo ng mga tao, mga pari, upang sila'y makalapit sa inyo. Subalit salamat po, by the sacrifice of the body of Christ, we were given an access into the holiest. Lord, i-bless niyo po kami sa gabing ito. Tulungan niyo po, Diyos, kami sa aming pag-aaral. Meron pong isang katotohanan na marapat pong maunawaan at aming pong panghawakan. Dalangin ko, Diyos, na manatili ito sa aming puso. At tulungan niyo ako sa pangangaral, tulungan niyong makikinig. At tanggapin niyo po ang aming pagsamba sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Be seated, please. Ang pamagat ng atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay The Victorious Future of the Kingdom of God. The Victorious Future of the Kingdom of God. Ang matagumpay na kinabukasan ng kaharian ng Diyos. Let me start my message with a question. Perhaps this question is lingering in your mind or maybe troubling you. Maaring itong katanungang ito ay matagal nang naglalaro sa inyong isip at kaya nagugulumihanan kayo. And here is the question. Have you ever wondered if we are on the winning side? Kayo po ba ay nag-iisip? Kung tayo po ba ay nasa panig ng tagumpay? Isang mahalagang katanungan. Kasi kung ang church ng ating Panginoon ay nasa panig ng kabiguan at katalunan, I would like to tell you, I will be the first one who will leave the church. Ako po siguro ang kauna-unahang aalis sa iglesyang ito kung ang iglesia ng ating Panginoon ay nasa panig ng kabiguan at katalunan. In the scriptures, Christian life is presented using several analogies. Sa banal na kasulatan po, ang buhay Kristiyano ay isinalarawan sa pamamagitan po ng ilang paghahalimbawa. Ito po ang mga ilan. Ang buhay Kristiyano is likened to a foot race. Ang buhay Kristiyano ay kagaya po sa isang takbuhin. Mababasa po natin yan sa verse 1 of Hebrews chapter 12. I'm now on the first, please. Christian life is likened to a foot race, isang marathon. Chapter 12, verse 1, Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Napansin po ba ninyo na ayon po sa banal na kasulatan, tayo po ay itinilaga sa isang takbuhin. Now, Christian life is likened to a foot race. Ang tanong ko ay ito, will you be able to finish the race? Matatapos kaya natin ang mga takbuhin? Alam niyo, ako'y naniniwala ng isang tunay na Kristiyano at tunay na Kristiyano lamang ay ang may kakayahan na tapusin ang Kristiyanong takbuhin. Ngayon, paano yung mga nagsipag-fall out of the way? Yung mga tumigil sa takbuhin,
hindi po tunay na Kristiyano yon. Because if there is one word that characterizes a Christian, is the word continue. Nagpapatuloy yan hanggang matapos niya ang takbuhin. Pero sa isang tunay na Kristiyano, hindi lamang po mga kasama na dapat matapos natin ang takbuhin. Dapat tayo din po ay mayroong kaisipan ng isang kampyon, isang taong nananalo. Are you going to win the crown? Now, itong mga katanungan, mga kapatid, na dapat nating sagutin. Mapapanalunan mo kaya ang corona, ang gantimpala? If Christian life is likened to a foot race, will you be able to finish the course? Will you ever gain the crown? Pangalawa po na ginamit ng Bible, Christian life is also likened to a boxing match. Ang buhay Kristiyano ay hinalintulad din po sa boxing, suntukan. 1 Corinthians chapter 9, verse 26 and 27, sabi ho rito ni Apostle Paul, I therefore so run, that's a foot race, not as uncertainly, and then sinabi niya, so fight I, not as one that beateth the air. Ako'y makikipagbaka, ako'y makikipagsuntukan, I'm going to box. Hindi kagaya ng isa na ang tinatamaan ay hangin lang. Not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Sabi ni Apostle Paul, kanyang dinidisiplina ang kanyang sarili. At baka matapos siyang mangaral sa iba, nagtagumpay ang iba, siya naman hindi nagtagumpay. Siya ay naitiwalag. Pangatlo po, Christian life is a war. Ang buhay Kristiyano, mga kasama, ay gera. Ito isang digmaan. Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ito na po yung huling bahagi ng sulat ni Paul sa mga taga-Ephesus na kanyang sinabi, sa kahuli-hulihan, aking mga kapatid, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. And then put on the whole armor of God. Isuot ninyo ang buong kalasag ng Diyos, not just some, but the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Alam niyo po, kung ang kaaway po natin, madaling kaaway, hindi gaano natin po problemahin ito. But let me just identify to you and describe to you the enemy of the Christian church, or the enemy of every Christian. Number one, our enemy is Satan, the devil. Ang atin pong kaaway, Satanas. Ang ibig pong sabihin ng Satanas ay kaaway. Ang ibig pong sabihin ng devil ay slanderer o maninirang puri. In other words, ang atin hong kaaway ay nakatutok sa ating kahinaan, nakatutok sa ating kamalian, nakatutok sa ating mga kasalanan. If there is one person who is very much interested na tayo po ay mabigo, ay walang iba kundi si Satan. Kaya nakafocus siya na manghina tayo, na tayo ay maduwag, na tayo ay tumigil, na tayo ay mahulog sa kasalanan. That's the focus of the devil. Our enemy is Satan. Pangalawa, our enemy is wily. Matalino. Tuso ang ating kaaway. Kaya nga po sabi rito, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. The word wiles can be translated as schemes, mga plano, or strategies of the devil. Maparaan po ang diablo. As I've said, kamakailan, sa mga nangihinang Kristiyano, ang gusto ng diablo, mag-quit ka. Sa mga malalakas at matatagumpay na Kristiyano, ang gusto ng diablo na ikaw ay maging mayabang because the devil knows pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. The devil is very wily. Wala po siyang pinipili. Pag ikay Kristiyano, kung ikay may sakit na Kristiyano, tatapusin ka niya. Kung malakas ka, pagyayabangin ka niya sapagkat pag naging mayabang ka, tiyak na ang iyong katalunan at kabiguan. Di lamang po yan.
Our enemy is not flesh and blood. Ang kaaway po natin ay hindi laman at buto, dugo. In other words, it is invisible. Ang ating kaaway, but rulers and powers of darkness and we are against spiritual wickedness. Alam niyo po, pag kanina pinag-aaralan ko po ang bawat salitang ito, mga pinuno ng kadiliman ng kaaway natin eh. They are no ordinary spirit. They are, sabi dito, against spiritual wickedness in high places. Spiritual wickedness. Alam niyo ang wickedness, mga kasama, whenever there is wickedness, dapat aware po tayo that the devil is working against us. Pag mayroong naglalarong tukso sa ating isip, listen, that should remind us that the devil is waging a war against us. That is his spiritual wickedness. We are in a war. We are in a foot race. We are in a boxing match. In other words, may kaaway po tayo. Kaya, ang katanungan ko, can we come out victorious over these spiritual enemies? Kaya po ba nating lumabas na matagumpay laban sa mga spiritual nating kaaway? Hindi natin kaaway, mga kasama, ang ating mga nakikita. Ang kalaban po natin, yung espiritu na nasa mga masasamang tao. Yung espiritu na kumikilos sa mga napapanood natin, sa mga gossip na ating naririnig, yung ating kayabangan, yan po mga kasama, pagkilos po ng dyablo. Can we come out victorious over these spiritual enemies? Are we on the winning side? Nasa panig po ba tayo ng tagumpay? O nasa katalunan? I would like to know the answer for that question. Kasi mapapanatag po tayo. Kasi magpapatuloy tayo if we will know on the basis of what the Bible says that the Church of Christ, no matter how small it is, no matter how few we are, no matter how weak we are, because of Christ, we are on the winning side. When we look and measure the external description of the churches of Christ, it seems like Christian churches are in a very disadvantageous position. Pag atin pong tiningnan at pinagmasdan, sinukat ang panglabas na katangian ng mga iglesia ng ating Panginoon, ang waring masasabi natin, nako, dihado tayo. Yan ang ibig sabihin. We are in a very disadvantageous position. Alam niyo po yung liyamado versus dihado? Sa mga sugarol, sa mga nag-online sabong at yung mga nagtutupada, alam nila ano liyamado. Pag sinabing liyamado, lamang sa panalo. Pag sinabing dihado, delikadong matalo. Disadvantageous position. Na pag tinignan natin, ang church mahirap. Ang church, alam niyo halimbawa, if you go to the book of Acts, mahirap lamang po sila. Ang mga naakay ng Panginoon, ang mga leaders ng church, at ang mga miyembro, most of them are ordinary people. They are not rich and influential. Wala nga po silang ganitong pinagtitipunan eh. They go from house to house. Kaya dapat present ka lagi sa pagtitipon. Dahil wala pong cellphone noong unang panahon. Walang magtitext, doon tayo sa kina Brother Ronnie sa susunod na linggo. O doon tayo kina Brother Jaime sa susunod na linggo. O sa last Sunday, doon tayo kina Brother Anthony. Wala pong ganon. So what is required is, you need to be present. But it was a week externally. Sa panglabas, mga kasama, walang kalaban-laban ang iglesia ng ating Panginoon. In comparison with the massive edifice of pagan religion, pag tiningnan ninyo, yung templo ng mga paganong relihiyon, naku, ang lalaki. Alam po ba ninyo, mga kasama, naiyak po ako, naikwento ko na ito, but let me just repeat this. The first time na pumunta po kami ng Myanmar sa Yangon, dinala ho kami sa site na mayroong mga giant golden pagodas. Ito po ay mga bahay-sambahan ng mga Buddhist people. Ang lalaki.
Super kalalaki. Pagkatapos, ang dami-dami. Ako po'y nahiya, ako'y nalungkot. Nasabi ko, sinasabi ng maraming mga Baptist pastors, na mga Baptist churches, kami ang tunay na church, kami ay nasa katotohanan. Pero bakit ang liliit? Bakit parang pinabayaan ng mga churches? Pag ikinumpara ang mga iglesia ng Panginoon during the first century with the age-old splendor of Judaism, pag nakita ninyo, yun pong templo sa Jerusalem which was constructed for 46 years, mga kasama. Pinagmamalaki nga ng mga apostol kay Kristo yan eh. Yung splendor ng Temple of Jerusalem. The infant Christian church must have felt very small and insignificant. Yan pong batang iglesia, maaaring naisip nila, ang liit-liit naman namin. Wala kaming halaga. We are insignificant in the face of the world. The disciples of Christ were fewer in number compared with the Jewish religion and the pagan religions all around the known world. Ang bilang ng mga miyembro ng iglesia ng ating Panginoon, napakakonti pag ikinumpara natin sa relihiyon ng mga Hudyo at sa relihiyon ng mga pagano. And here is another point that I would like to point to you. I believe this is the message of God in this parable. This parable, can you go? This is very important. This parable will show the victorious future of Christ churches. Ang talinghagang ito ay ipinapakita ang matagumpay na kinabukasan ng iglesia ng atin pong Panginoong Kristo. Isalaysay ko po muna, basahin ko po sa Tagalog, mga kapatid. Matthew chapter 13. Ito po ang talinghaga. Verse number 31 and 32. Ito po ang sabi, ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto o binhi ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas pa ito kaysa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ulitin ko po, ang talinghagang ito ay pagpapahayag ng Panginoon na ang tunay na iglesia ng Panginoong Diyos ay nasa panig ng tagumpay, nasa panig ng panalo, hindi ng kabiguan o katalunan. Atin pong pag-aralan ang parable pong ito. Let us now proceed. Number 1, the kingdom of heaven is like the grain of mustard seed. Ang kaharian ng langit nung ito'y nagsimula, ito ay kagaya, hinalintulad sa buto ng mustasa. Sa Israel po, ang pinakamaliit na buto ay buto ng mustasa. Meron pong mas maliit pa sa buto ng mustasa, ang buto ng orchid. Pero wala namang orchid sa Israel. Kaya hindi yon ang naging basis. Sa Israel, na siyang ginamit na background ng Bible, ang pinakamaliit ay ang buto ng mustasa. In fact, as tiny as the end of a needle. Yan po ay singliit ng dulo ng karayom. Napakaliit. Yan po ang nakalagay po rito. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed. Hindi itinatwa ng ating Panginoon na ang iglesia ng ating Panginoon ay magsisimula na napakaliit, very small, and it seems like so insignificant. Walang ma-accomplish, walang tagumpay na maaangkin dahil napakaliit ng iglesia ng ating Panginoon. In fact, in verse number 32,
Ang sabi pa rito, which indeed is the least of all seeds. Ang katotohanan, ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi sa Israel. Now, kung maliit ang isang church na nagsimula, listen, tama lang po yun dahil yun po ang pahayag ng ating Panginoon. Wala pong tunay na church na magsisimula ng malaki. It will always start as tiny as the end of a needle. Pangalawa ho, the kingdom of heaven is formidable. In other words, it is powerful. Listen, it might be small, pero huwag kayong magkakamali. Do not be mistaken. Ibig sabihin ng formidable, strong. In fact, intimidating. Dapat matakot ang mga kaaway ng Diyos at ng iglesia pag sila'y lumaban sa church, because the Bible says here, the kingdom of heaven is formidable. And do not be mistaken. Can you go to the next line? The power of Christ Church is not its people, not its members, but in Christ. But Christ Himself is the power of the Lord's church. Sabihin mo, ay mahina yan. Ay kaunti sila. Ay mga mahihirap ang church. But listen, wala doon ang kapangyarihan ng church. Ang kapangyarihan ng iglesia ng ating Panginoon ay na kay Kristo Jesus mismo na nagsabi, all power is given unto me in heaven and earth. Ang lahat ng kapamahalan o kapangyarihan ay ibinigay na sa akin sa lupa at sa langit. He is the Almighty. Yan ang power ng church. Now look at verse 31. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed. Look at the last part. Which a man, who is that man? That is Christ. Which a man took and sowed in his field. Alam nyo, mayroon pong awit na nung ako'y teenager natutunan ko, yung awit na, little is much when God is in it. Ang maliit, ang kakaunti ay marami kung ang Diyos ay naroroon. Kaya alam nyo, if Christ is in you, you are a powerful person. Kaya nga mga kasama, lagi kong ina-encourage sa mga pastor. Lagi ko kayong ina-encourage. Kanina kausap kong aking pamangkin, sabi ko, huwag kang matakot. Huwag kang maduwag. Magpakatibay ka. Sabi ko, kahit anong talino at galing mo, kung duwag ka, walang mangyayari sa buhay mo. Pero ang sikreto ng buhay ng isang Kristiyano ay hindi yung angking talino, hindi yung kanyang talento, hindi yung pagkakataon, but the presence of Christ in his life. I like how it was said by Christ, which a man took, and that refers to Christ. Alam niyo mga kasama, pag tayo'y na kay Kristo, I am telling you, you are a formidable person. You are strong and powerful. Listen to this, and I want you to understand this truth. Christ is in the church, and the church is in Christ. Si Kristo ay nasa iglesia, at ang iglesia ay na kay Kristo. Unawain niyo po ito. Akala ng mga kaaway, matitiris nila ang church. But they cannot. Why? Because the church is in Christ. Christ is in the church and the church is in Christ. Christ is in the church. Tingnan po natin ang talata. Look at 8 verse 9 of Romans. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of Christ dwell in you. Alam nyo, sa buhay ng isang Kristiyano, kaya siya Kristiyano dahil si Kristo ay nasa kanya. Yan ang Kristiyano. Galatians 2:20. It's not on my PowerPoint. Go there for a while. Galatians 2:20. How would you describe a Christian? Here is a very good definition kung ano ang Kristiyano. Galatians 2:20.
Basahin po natin mga kasama, basahin po natin ang talata. Galatians 2:20, ito po ang sabi ng banal na kasulatan, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Wow! Yet not I, kundi si Kristo ay naninirahan sa akin. If so be that the Spirit of God dwell in you. No, go back on that verse. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Pag wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Panginoon. Hindi ka sa Kanya. Kailan ba dumating ang Espiritu ni Kristo sa atin? Magandang katanungan. Kasi alam ho ninyo, mahirap namang mabitin kayo. Sabi ni Pastor, ang Kristiyano may Holy Spirit. Kung wala ang Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Kailan natin natanggap ang Holy Spirit? Go to Galatians chapter 4. Nandito na po tayo sa Galatians. Chapter 4, wala po ito sa aking PowerPoint. Please go to Galatians 4, verse number 6. Basahin natin muli. Galatians 4:6 begin. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. At sapagkat kayo ay mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa inyong puso na tumatangis, Ama, Ama. Abba is the Chaldean word for father. Abba, Father. Kaya, pag anak ka ng Diyos, isinugo ng Diyos. Nang araw na ikaw ay naging anak ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa iyong puso, sa aking puso. Kailan tayo naging anak ng Diyos? John 1:12, but as many as what? Receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Datapwat sa kanilang nagsitanggap kay Jesus, sila ay binigyang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, silang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Can we go to another verse, please? 1 Corinthians 3:16 and 17. Basahin nga po natin, begin. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Don't you ever forget that. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang Holy Spirit indwells you, nananahan. And I would like to remind you, there is nothing God could never know. Yung ating iniisip, yung ating salita, yung ating damdamin, yung ating ginagawa, God knows everything because He resides in us. Kaya may babala sa verse 17, if any man defile the temple of God, ano po yung temple na yun? Your body, your very life. Kung sino man ang dudungi sa templo ng Diyos, siya rin ay wawasakin ng Diyos. Bakit? For the temple of God is holy. Banal ang templo ng Diyos. Ano yung temple ng Panginoon? Sabi ni Paul, which temple you are. You need to understand this. Christ is in the church. Another thing is this. The church is in Christ. The church is in Christ. Therefore, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. That's the church. Ang mga believers ay na kay Kristo Jesus. Inulit po yan in 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, every true believer is in Christ. At pag nagsama-sama yan, the whole church is in Christ. Kaya po,
ang implication po nito sa lahat ng kaaway ng church o kumakalaban sa church, makinig po kayo ng maigi. An attack against Christ is an attack against the church. Alam mo ninyo, you cannot be silent. You cannot be unaffected. Na pag inatake ang ating Panginoong Kristo, hindi pwede, hindi tayo papalag. Naalala ko po, nagsusoul winning kami. At kami papunta sa susunod naming Bible study, mga bata pa ho kami noon. I think nasa late 20s lamang po ako noon. Or maybe mga 26, 25 years old. Kasama ko si Pastor Larry, kasama ko si Pastor Sherwin. Yan ang mga kasama ko dati, nagsusoul winning kami. Nung nakasabit si Pastor Larry, merong nagtanong sa kanya. Sabi niya, ang sabi, yung Kristong itinuturo ninyo, antikristo yan. Si Pastor Larry, hindi niya pinalagan. Pero nanginit ang tenga ko. Nilalapastangan niya yung aking Kristo. Sinagot ko po yung mama. Hindi dahil ako'y nagmamayabang, sapagkat ako'y naniniwala, inaatake mo ang aming ulo. Si Kristo ang aming ulo. I could not be unaffected by it. Hindi pwedeng hindi ako maapektuhan. Pag inatake si Kristo, apektado ho tayong lahat. And I told the man, alam niyo po ba nakalagay sa Mateo 16:17? Sabi niya, ano po yun? Alam mo ba o hindi? Hindi ko po alam. Kaya kaganyan, pananaw mo. Pag uwi mo, hanapin mo ang Mateo 16:17. Ito po yung sinabi nung nagtanong si Kristo, sa inyong palagay, sino ako? Sinabi ni Simon Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. At sinabi ni Peter, sabi ng ating Panginoon, mapalad ka Pedro, sapagkat hindi ito na ipahayag sa iyo ng laman at dugo. Basahin po natin, Matthew chapter 16, verse 16 and 17. Ito sabi, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And verse 17, itong tugon ng ating Panginoon. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Mapalad ka ikaw, Simon, anak ni Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee. Hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Sino si Kristo? Sabi ni Simon Pedro, thou art the Christ, the Son of the living God. Sino nagpahayag nito? Hindi sariling kapahayagan ni Pedro, kundi ipinahayag ito ng Ama na nasa langit kay Pedro. Listen, because we are in Christ and Christ is in us, an attack against Christ is an attack against the church. Well, meron ba ganyang sinabi ang ating Panginoon? You go to John chapter 15, verse number 20. Pansinin po ninyo ang Juan 15 at nasa talatang 20. Remember the word that I said unto you. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. The servant is not greater than his Lord. Hindi dadakila ang alipin sa kanyang Panginoon. If they have persecuted me, if they have attacked me, they will also persecute you. They will also attack you. If they have kept my saying, they will keep yours also. An attack against Christ is an attack against His church. Hindi lamang po yan. An attack against the church is an attack against Christ. Pag ang church naman inatake, kaya ito'y babala sa lahat sa atin. Alam niyo, mag-iingat tayo mga kasama na ating pintasan ang church. Hindi ko ito church. Church ito ng Diyos. Church ito ng ating Panginoong Kristo. If there is one person who knows precisely and accurately yung ating mga deficiencies, yung ating mga imperfection, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. But in spite of that knowledge, na alam niya ang ating tunay na kalagayan, tunay na iniisip, minahal niya pa rin ang church. Mag-ingat tayo that we will not attack the church. Meron nung umatake sa church. The principle is this: an attack against the church is an attack against Christ.
Sino po yun? Si Saul the Pharisee. Pakinggan po ninyo when God confronted him in Acts 9 verse 4 and 5. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Kasi may dala-dala pong search warrant at arrest warrant si Paul patungo siya sa Damascus para usigin ang mga Kristiyano sa Damascus. Yung iglesia sa Damascus, yung mga mananampalataya aatakihin niya. Pero hindi siya umabot doon. Why? Sapagkat hinarap siya ng ating Panginoon. At ang sabi ho rito, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? May kalituhang sumagot si Pablo o si Saulo in verse 5. And he said, Who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? Hindi niya alam. Ang prinsipyo, an attack against the church is an attack against Christ. Sabi ho rito, and the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Mga kasama, there wasn't an record na physically and personally inatake ni Saul si Jesus Christ. Una, noong umatake si Saul, na Pariseo na naging Apostol Pablo, physically wala na si Kristo, nasa langit na. Bakit sinabi ni Kristo, bakit mo ako inuusig? You know why? Because of the principle, Christ is in the church, and the church is in Christ. If you attack the church, you attack Christ. Magtatawa lamang po ang Panginoon. Kaya mag-iingat tayo, mga kasama, kahit tayo. Alam mo ninyo, huwag niyong sabihin na offend ako sa church. Mabigat ang paratang yun. Why not just say, name the individual person who offended you? Because it is an impossible accusation. Pag sinabing mong na-offend ako sa church, lahat na lang ng tao sa church kinalaban ka. Pero baka naman ang tinutukoy mo, na-offend ka kay Shannon. And Shannon is not the church, correct? Baka naman na-offend ka kay Pastor Eden. Don't say, na-offend ako sa church. Dahil inaakusahan mo ang katawanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung na-offend ka, pangalanan mo ang taong naging dahilan ng iyong pagkakatisod, and you talk to that person. Yung offended person, yung natisod, ay may tungkuling kausapin ang nakatisod. Yan ang tama sa Biblia. Hindi natin ipiraramdam na natisod tayo na hindi tayo nagsasalita. At para lumapit sa atin, no, ang natisod ang siyang dapat lalapit sa sinasabi nating nakatisod. Now, bakit ko po nasabi? The church is formidable, strong and powerful. Kaya nakakatakot, dapat matakot ang mga kaaway ng iglesia. Let me give you some more inputs here. Because of Christ, the church will surely triumph over the gates of hell. Dahil kay Kristo, it's not because of the pastor. It is not because of the good members of the church. Kaya magtatagumpay tayo sa mga pinto ng Hades o ng impyerno. Ito po nakalagay dito in verse 18 of Matthew 16. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ikaw si Pedro, subalit sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano po yung bato? Si Kristo Jesus mismo. Ang saligan ng iglesia ay si Kristo. Sinong nagtatag ng iglesia? Hindi si Pedro, hindi ang kung sino man, kundi ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat si Kristo ang nagsimula ng iglesia at si Kristo ang pundasyon ng iglesia, ipinahayag ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. And that is because of Jesus Christ. Another thing, because of Christ, no one can be against us. There cannot be a sustained attack or animosity against the church. Darating ho ang panahon na they will have to stop. Kung hindi sila titigil, papatayin sila ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng saktan ng church.
Pakinggan po ninyo in Romans 8 verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us. If God be for us. Kung ang Diyos ay ating kakampi, kasama natin, then who can be against us? I have told you a story when I was a young boy. Meron na ako mga barkada na biglang sumigaw, humingi ng tulong. Wala akong magawa, binubuli yung mga kaibigan ko. Pero nung dumating ho ako, bumunot naman ng pana, Indian pana. Alam mo na mga kabataan ng mga 70s, 80s, 90s na mga meron pong, yun hong gawa lamang sa bakal na nilagyan ng tali, may sima. Okay? Hindi panang ganun ha. Napakasimple lang, very crudely designed na hindi bow and arrow, hindi po bow ang ginamit. Parang tirador lang po yun eh. Tinutukan ho kami, wala akong magawa. Ang bait-bait ko nung nakatutok. Dumating yung barkada ng kuya kong siga. Ano yan? Ano yan? Hinatak yung pana, kinuha. Di nung walang pana na sinakal ko yung bata na nang bubuli. Sinakal ko talaga. Hindi ko alam, ang dami palang barkada nun. Nung dumilim na, yung bahay namin, binabato, hinahamon akong lumabas. Sabi ko, pambihira. Nung pumasok ako sa eskwela, paglabas ko, naku, ang dami nila, inaabangan ako. Subalit, meron akong barkada na siga. Sabi niya, Balong, halika, sumabay ka sa akin. Kaya nung kasabay ko na po siya, kahit ang dami-dami nila, wala silang magawa. Kasi alam, nung mga nagbabanta sa akin, mas matapang, mas masahol pa sa kanila yung kasama ko. Wala silang nagawa. Nakauwi ako ng payapa sa bahay. Yun po ang ibig sabihin, if God be for us, then who can be against us? Mga kasama, wag ho ninyong isipin na ito po'y katang-isip lamang o sali-salita lamang. This is a truth na dapat nating unawain, na dapat nating paniwalaan at ating panghawakan. If God be for us, then who can be against us? No one can be against us because of Christ. Because of Christ, His church will be strong and powerful. Dahil po kay Kristo, ang iglesia ay magiging malakas at makapangyarihan. Philippians 4:13. Ano po ang kapahayagan ni Paul? Sinabi niya, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Alam niyo, mayabang si Paul kung hindi niya tinuloy ang kanyang statement. Kung sinabi niya, I can do all things, mayabang siya. Magagawa ko ang lahat. Kaya paalala sa lahat ng gagawa bukas, Brother Jake, tayong lahat ng gagawa. Gusto nating tapusin ang gawain. Pero ang sabihin natin, we can do all things through Christ which strengtheneth us. Ang church ay malakas because of Jesus Christ. Ang church is powerful and overcoming because of Jesus Christ. Look at 1 John 4 verse 4. Ye are of God, little children. Kayo ay sa Diyos, mga paslit na anak, and have overcome them. Mga bata, mga paslit sila. Pero napagtagumpayan nila sila. Sino po yun? Kung itataas po ninyo ang inyong paningin sa 1 John chapter 4, may binabanggit po dyan, the spirit of the Antichrist, si Satan mismo, at ang sanglibutan ng tinutukoy na them on this verse. And ye have have overcome them. Why? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Sapagkat mas dakila siyang nasa inyo kay siya na nasa sanglibutan. Sapagkat si Kristo ay mas makapangyarihan kay Satan. Kaya napagtagumpayan natin si Satan at ang sanglibutan. Listen. Here is a parable telling us about the future of the church. We are on the winning side. Nasa panig po tayo ng panalo. Alam nyo, listen, sabi ko ho sa inyo, if there is no hope for this church, I will be the first one who will forsake this church.
Ilang beses ko na pong nabanggit, ayaw kong mamuhay ng talunan. Minsan sa buhay ko, ako'y naging talunan. At hindi ako babalik sa buhay na talunan. Mangyayari lamang yan kung si Kristo ay nasa atin. And let me go to number 3. Una, nakita natin, the kingdom of heaven is small, like a mustard seed. As tiny as the end of a needle. Napakaliit. But it is powerful because it is in the hand of Christ. And because Christ is in the church, I'll go to the third point. The kingdom of heaven will grow and will become dominant. Ang kaharian ng langit ay lalago at magiging malawak, magiging dominante. Look at verse 32. Which indeed is the least of all seeds, but when it is grown. Now, have you noticed that? When it is grown, it is the greatest among herbs and becometh as a tree. 3 things I would like you to see about the possibilities, or the certainty, not possibility, but the certainty of what the church will become. Number 1, the kingdom of heaven or the church will surely grow. Maging tapat lang po tayo. Just keep on preaching the Word of God. Kagabi sa aming meeting, sabi ko, I have observed churches grow because ang kanilang forte, ang kanilang lakas na sa soul winning. Merong mga churches naman, ang lakas ng kanilang pulpito, the pulpit ministry is powerful and superior. Kaya sabi ko sa mga pastor, no, saan ang inyong lakas? Meron akong kaibigan na negosyante po siya. Siguro ho, kung tinanggap ko yung kanyang alok dati, sabi niya sa akin, nung dinalaw niya ako minsan dito, sabi niya, Pastor, napansin ko ang daming tricycle dito, ang daming motor dito. Gusto mo, Pastor, bigyan kita ng puhunan, supplyan kita ng, hindi talaga ako negosyante. Siguro kung asawa ko na si Mariel noon, isipin po ninyo, wala pa gaanong tindahan ng motorcycle spare parts dito. Eh siya ho, number 1 siya sa Batangas. At siya po ang nagsusupply sa Mindoro. Milyonaryo po ito. Milyonaryo. Negosyante po siya. Pero naging pastor siya. Nung nagsisimula po siya ng gawain, ilang beses niya po akong in-invite sa kanilang church. Almost every year, nagpipreach po ako sa kanila. In fact, there was even a time na meron po silang camp, meron silang church camp, and guess who was the speaker? Ako lang po. Can you imagine, 3 araw, 2 gabi, can you imagine I was the only speaker? Kung gaano kahirap ang ginawa ko? I was the only speaker. Now here is now what I learned from this man. Sabi ko, pinagmasdan ko siya. Magtatayo na ata sila ng university sa Batangas City, ganun po sila katagumpay. Ang nakita ko sa kanya ganito, alam niya saan ang kanyang kalakasan. Ang kanyang kalakasan ay sa negosyo. Ginamit niya yon para isulong ang gawain. Naisip ko naman, ano ang aking strength? Sa tingin ko po, yung aking pag-aaral, pangangaral at pagtuturo, that is my strength. I think training is my strength. And I should take advantage of that, yung ibinigay ng Panginoon. Kaya, kaming mga pastor, dapat talaga may karunungan eh. The kingdom of heaven or the church will surely grow, and when it is grown, that's the first thing. That's the certainty of the church. Lalago ang church. Dahil ang church na tunay ay buhay. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nariyan. Dahil nandiyan ang ating Panginoon. Sapagkat ang lakas yan ay ang Panginoon. Pangalawa po, the kingdom of heaven will become dominant. It is the greatest among the herbs. Naging pinakadakila
sa mga halaman. Hindi mananatili mga kasama na small and insignificant. At pangatlo, another certainty of the church, the kingdom of heaven will become strong, magiging malakas. Sabi diyan, and becometh a tree. Magiging isang puno. The kingdom of heaven will grow, will become dominant and strong. And the last one, nagsimula ang iglesia ng ating Panginoon, small and insignificant, minamaliit ng mga malalaking relihiyon. Iniisip nila mawawala din yan, mamamatay din yung church na yan. But here is the thing, hindi nila pinapansin. They cannot see the value and importance of the church of Christ. Here is the fourth point. The kingdom of heaven will be the home of many peoples. Ang kaharian ng langit, ang iglesia ng Panginoon ay magiging tahanan ng maraming bayan, ng maraming uri ng tao. Look at verse 32, the last part. In-underline ko yung last part, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Ang mga ibon ng himpapawid ay paparoon sa dating binhi ng mustasa na lumago, naging dakila sa lahat ng mga halaman at naging kagaya ng isang punong kahoy. At sila ay magsisiparoon, ang mga ibon ng himpapawid. Yan po'y tumutukoy sa iba't ibang uri ng tao. At sila ay sisilong sa dating kagaya lamang ng binhi ng mustasa. Wow! I would like to use to add more light sa ating pinag-aaralan, yung Daniel chapter 2 verse 34 and 35. Balikan muna doon sa heading ko. Christ is the stone. No, the heading please. Christ is the stone that became a great mountain and filled the whole earth. Si Kristo po ito. Doon po sa panaginip ni Nebuchadnezzar na walang nakakapaghula. Kaya ipapapatay niya lahat ng mga matatalino, kasama si Daniel, ipapapatay niya na, dahil mayroon siyang panaginip, hindi niya maalala, hindi niya alam ang kahulugan. At ang mga astrologers, hindi rin nila alam ang panaginip at kahulugan. Pero si Daniel po ang nagbigay ng kahulugan. Basahin po natin. Ito po ang kanyang napanaginipan. Okay, ito po ang kanyang panaginip. Meron pong isang malaking imahe. A giant image. Ang ulo ay ginto, silver ang dibdib, pagkatapos bronze, and then yung paa is made of, yung hip pababa ay bronze, and then yung pinakapaa ay gawa sa bakal at sa putik. Anong kahulugan nun? Ininterpret niya po yun. Ang ulo ay si Nebuchadnezzar, the Babylonian Empire. Ang silver ay tumutukoy sa Medo-Persian Empire, yung tumalo sa Babylonian Empire. Yung sumunod naman pababa ay ang Grecian Empire, at ang kaduluduluhan, yung pinakamababa, is the Roman Empire, the four world great empires. Now let me read to you an excerpt of the dream, verse 34 and 35. Thou sawest till that a stone was cut out without hands. Doon po sa panaginip ni Nebuchadnezzar, meron po siyang nakitang bato na nalaglag, na wala namang kamay na naglaglag, which smote the image of
upon his feet, na tumama sa paanan ng malaking imahe were of iron and clay and break them to pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together. Yung malaking imahe, maliit lamang na bato. Maliit lamang na bato, tumama doon sa paa. Yung buong imahe na napakahiganting imahe ay bigla na lamang bumagsak at napulbos and became like the chaff of the summer threshing floor. Hindi lamang bumagsak, napulbos. And the wind carried them away, that no place was found for them. Ito, alam niyo, ang aral dito mga kasama, itong mga makapangyarihang bansa, isang araw buburahin ng Panginoon yan. At magiging kagaya lamang sila ng ipa na inililipad ng malakas na hangin. Pero ito po sabi, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Yun pong bato na tumama, dinurog ang malaking imahe ni Nebuchadnezzar, ay naging isang malaking bundok. Became a great mountain at hindi tumigil sa paglago and filled the whole earth. Listen. The church is on the winning side because of Jesus Christ. There is a prophecy very much connected to what Nebuchadnezzar saw, the kingdoms of this world. Can you go to the next line, please? Are become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Ang mga kaharian ng sanglibutan ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo. Alam ho ninyo, hindi po ako isang taong negatibo. Pero magbabago po ang lahat. Hindi under the present setup. Ang atin hong mga politiko, walang inisip kundi ang mga lumbat ng pera ng bayan. Ang pag-asa po natin pag bumalik ang ating Panginoon. Ito po nakalagay sa Revelation 11:15. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord. And I am looking forward to that day. Alam niyo, kung minsan nagbibiro ako, na ako'y kung ako'y maging presidente ng Pilipinas, alam mo ninyo, tao po ako, I can be eaten up by the system. But the most certain thing, gusto natin ang tunay na pagbabago, is when the kingdoms of this world will become the kingdom of our Lord and of His Christ. At alam nyo, pag ang mga kaharian ng Amerika, ng Pransya, ng Germany, ng China, ng Great Britain, ng Brazil, ng mga Arab countries, ng Singapore, maliit ang Singapore pero napakayaman, ng South Korea. Ang North Korea mahirap pero maraming daldal ang kanilang presidente, laging nagbabanta na pasasabugin nila ang mga kalabang bansa sa pamamagitan ng bombang nuklear. Ang lahat ng yan, magiging kaharian ng ating Panginoong Kristo. And who will lead them? Christ Himself. Look at the last part. And shall reign forever and ever. And I am looking forward to that day. At ang iglesia, ang mga tunay na mananampalataya, tayo ay maghahari kasama ng ating Panginoong Kristo. Do not look down on the church. Itong parable na ito, Christ showed us about the victorious future of Christ's church. And all will say, amen. One more time, and all will say, amen. Let's all stand.
Aawit po tayo. Meron ba akong binigay na kuhan, oportory song? Okay, let's sing that song.